May dinayo nga pala kaming Sniper 125 na laging araw siyang namumroblema sa mga accessories niya dahil laging araw itong nalolobatan ng battery at napabili na nga rin siya ng bago na akala niya battery nga lang din yung issue nito at napagawa niya na nga rin daw pala to sa iba pero hindi pa rin daw masolve yung issue nito kahit napapulwave niya na daw to at kahit naikabit niya na rin daw yung bagong battery niya at kaya niya nga daw to na ipapulwave gawa nga ng marami raw siyang mga accessory katulad na lang ng MDL at double horn at iba pang load sa motor niya at yung ganitong karami naman guys accessories yung motor niyo para sa amin naman guys, hindi niya talagang ipa-full-wave yan. At tama naman guys yung desisyon ng may-ari nito na ipina-full-wave niya na nga to sa iba. At ang problema nga lang guys, nalolobatan pa rin daw itong motor niya. At dito nga guys, check na rin namin yung mga battery nito. Kung nagka-problema nga ba sa pagkakakabit ng charging system niya. At buti na nga lang guys, all goods pa yung mga battery nito. Kaya dito susubukan muna namin to. Kung may problema nga ba talaga sa voltage nito na kailangan pumalo ng 13 to 14 kung naka-full-wave yan. Kaya dito ipaanda rin na natin to. At dito nga guys, makikita na natin kung functional nga ba yung charging system niya na kailangan niyang tumama yung sinasabi naming load kanina na 13 to 14 lalo na kapag nire-rev. At dito nga guys kitang-kita niyo naman guys na pumapalo nga lang to ng 9 volt na ang ibig sabihin guys na may problema nga sa wiring niya. At pagka ganyan lang guys yung nilalabas na volt sa mga voltmeter niyo siguradong hindi niyo magagamit yung mga accessories niyo. At swerte pa nga kayo guys kung hindi kayo ititire kung ganito yung issue ng mga motor niyo lalong lalo na kung FI. Kaya dito bago kami magpabili ng pyesa nakagawian na rin namin mag-troubleshoot muna para ma-point na rin yung pinaka-main issue nito para isang gastos na lang at ibibigay rin namin yung best namin dito. At sa mga katulad nga pala naming mekaniko na kung sakaling kayo yung magwa-wiring mas maganda sigurong ayusin nyo na ng mabuti para hindi na rin kayo magpaulit-ulit sa gawa at para hindi na rin magpaulit-ulit sa gastos yung may-ari nito. At dito nga guys chinecheck na rin namin kung tama nga ba yung pagkakagawa dito sa motor niya at all goods naman na tumama nga rin yung mga wire sa mga layunin ng mga function nito. Kaya masasabi rin namin na marunong siya na hindi nga rin siya bumase sa mga color coding. Kaya dito ipagpapatuloy na rin natin yung pagte-troubleshoot natin dito para malaman talaga natin kung saan nga ba nagka-problema. Nauna namin chinek yung stator nito na all goods naman na kailangan kasi guys umilaw yung itim at puti papuntang stator kung sakaling magpapa-full wave kayo. At sa aming pag-check naman guys ng mga wiring niya ang pinagsususpensyahan na namin dyan yung charger niya. Dahil sa kulay pa lang yan guys alam na namin na magkakaproblema to. Napaulit-ulit na rin namin sinasabi sa inyo guys na pipiliin nyo rin yung ginagamit yung charger na dapat subok nyo na kahit replacement pa yan. At sa pagkakabit naman guys ng charger kayo din yung masusunod kung lalagyan nyo ng socket. Dahil kasi kami guys direct to the wire yung ginagawa namin dyan. Nasubok talaga namin na tumatagal talaga ng taon. At sa mga gusto naman guys matuto ng pagwa-wiring sundan nyo na lang yung mga ginagawa namin dyan na wag talaga dapat kayo babase sa mga color coding na alamin nyo dapat yung bawat function ng mga wire. Nakatulad na lang nitong ginagawa namin na pinagpapalit namin yung mga pin nito papuntang stator na dapat aral nyo. At pipilitin talaga namin guys na gumawa ng mga tutorial lalong lalo na sa mga nag-uumpisa at beginner sa pagwa-wiring para kung sakaling tatrabahuhin nyo talaga magamit nyo na rin sa panghanap buhay. At ang naging main issue nga pala guys ng motor ni recharger lang. After ilang oras nga guys detox na rin namin itong gawin. Kaya dito may papakita na rin namin sa inyo kung functional na nga ba yung charging system niya. Kaya dito ipaanda rin na natin to para makita nyo na rin na all goods na. So yun na nga guys, kitang-kita nyo naman na umaabot na nga ng 13 to 14 yung voltage ng motor niya kahit lumang battery pa rin yung ikinabit namin dito. Na ang ibig sabihin rin guys, solved na yung problema niya. Na sure na rin kami na hindi na talaga malolobat itong motor niya. So yun nga lang pala guys, at kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng video at makatulong na rin kayo sa mga tinutulungan namin, baka pwedeng pa like and share and papalo naman. Maraming salamat sa panonood.